Sa larawan na ipinost ni Dr. Ivy Teo sa kanyang Instagram, kasama niya sa isang frame, sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na pag-aalab ang pagkukumpara ng fans ng dalawang kilalang aktres. Sino ang paborito mo sa dalawa? Si Catherine o si Nadine? Sa makulay na mundo ng Philippine showbiz, sina Catherine at Nadine ang maituturing na pinakamahusay sa kanilang henerasyon. Subalit sa ilalim ng mga ilaw at glamour, ano nga ba ang tunay na nagtatakda sa mga kababaihang ito? Si Catherine, sa kanyang magiliw at malambing na pag-uugali, ay sumasalamin sa kababaang loob at kabutihan. Ipinagdiriwang siya para sa kanyang dedikasyon sa kanyang craft. Kilala siya na ibinubuhos niya ang sarili niya sa mga papel na kanyang ginagampanan. Ang kanyang mga katangian ay nakaka-relate sa marami, habang madali niyang naitataguyod ang kanyang buhay sa harap at likod ng kamera. Sa kabilang banda, si Nadine ay isang puwersa ng kasiguraduhan sa sarili at tapang. Isa siyang powerful at empowered woman. Ang kanyang malayang kalooban at walang pag-aalinlangang mga desisyon sa kanyang buhay at career ay hinahangaan ng marami. Kinikilala siya sa kanyang kakayahang mag-iba-iba ng papel, mula sa pag-arte hanggang sa musika at higit pa. Si Catherine ay itinatampok sa iba't ibang mga papel sa pelikula, mula sa inosenteng chikuin sa Got to Believe, hanggang sa nakakapanakit na karakter ni George sa The House of Us. Madalas ang kanyang mga pelikula ay nag-e-explore ng malalim na emosyonal na koneksyon at mga madaling maunawaan na laban. Si Nadine, sa kabilang dako, ay naglakas loob na sumabak sa iba't ibang mga klase ng pelikula, mula sa mga romantic movies, tulad ng This Time, hanggang sa mga komplikadong drama, tulad ng Never Not Love You. Nagpapakita ang kanyang mga pagpili ng kanyang pagiging bukas sa pag-explore, kung hanggang saan ang kanyang kakayahan at pagtuklas ng mga multifaceted characters. Ang dalawang aktres ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa Philippine cinema. Si Catherine ay nagkamit ng maraming parangal, kasama na rito ang pagkilala ng FAMAS na nagpapatunay ng kanyang kakayahan sa harap ng kamera. Katatanggap lang niya ang isang milestone sa kanyang career bilang Outstanding Asian Star Awardee sa Seoul International Drama Awards 2023 para sa TV series na Too Good to Be True. Ang kapamilya actress ay opisyal na ang ika-6 na Filipino celebrity na nanalo ng award. Ang ibang artista na nakakuha ng prestigious award ay sina Dennis Trillo, 2016, para sa My Faithful Husband, Gabby Concepcion, 2017, para sa ika-6 na utos, Alden Richards, 2019, Asian Star Prize, para sa pelikulang Hello, Love, Goodbye, Dingdong Dantes, 2020, para sa Descendants of the Sun, at Bel Mariano, 2022, para sa He's Into Her. Noong 2019, nanalo siya ng Best Actress Award sa Edis Entertainment Editors Awards, Movie Actress of the Year, 35th TMPC Star Awards for Movies, at Phenomenal Star of Philippine Cinema, GMMSF Box Office Entertainment Awards, para sa pelikulang The House of Us. Si Nadine ay tumanggap ng maraming parangal para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng musika, nagpapatunay ng kanyang kakayahan bilang isang mang-aawit.
Ang kanyang mga panalo ay nagmumula rin sa pag-arte, kasama na rito ang pagkakamit ng FAMAS Best Actress Award para sa kanyang papel sa Never Not Love You noong 2018 at sa Greed noong 2023. Noong 2019, nakuha niya ang Best Actress Awards para sa kanyang role sa Never Not Love You sa Young Critics Circle Awards, FAMAS Awards, at Gawad Ulian Awards. Pero natalo siya sa pang-apat na prestigious award-giving body, ang PMPC Star Awards, kaya hindi niya nakuha ang Grand Slam. Sa labas ng kanilang karera sa pag-arte, pinapamunuan nina Catherine at Nadine ang magkaibang mga pamumuhay. Madalas makita si Catherine sa mga pahayagan, kilala sa kanyang trendy fashion outfits. Ang kanyang presensya sa social media ay sumisimbolo ng pagiging madaling lapitan na minamahal sa kanya ng mga tagahanga sa buong mundo. Si Nadine, sa kabilang dako, ay kinikilala ang mas edgy at makabago niyang estilo. Siya ay isa sa mga naging fashion trendsetter at may confident self-expression. Ang kanyang presensya sa social media ay nagpapakita ng kanyang tapang na nagbibigay sa kanya ng mga dedikadong taga-subaybay. Maituturing na strength ni Catherine ang pagiging consistent at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga tagahanga. Ang kanyang matatag na dedikasyon sa kanyang sining at koneksyon sa mga tagahanga ang nagpapalakas sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pag-aatubiling sumabak sa mga mas risky na mga papel ay maaaring ituring na isang potensyal na kahinaan. Sa kabilang banda, ang lakas ni Nadine ay matatagpuan sa kanyang tapang na sumira ng mga boundaries, at sa kanyang mga multifaceted talents. Hindi siya natatakot na mag-explore ng mga bagong teritoryo. Ngunit ito mismong kawalan ng takot, ay maaaring magdulot ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon. Gayunpaman, ito rin ay naglalagay sa kanya bilang isang pioneer sa industriya. Sa isang mundo kung saan, ipinagdiriwang ang uniqueness at individuality, sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre ay nagniningning ng maliwanag sa tugatob ng kanilang tagumpay. Bagamat maaaring magkaiba ang kanilang mga personalidad, katangian, filmography, parangal, pamumuhay, at maging ang kanilang mga kalakasan at kahinaan, pareho silang nagbibigay inspirasyon at nakakabighani na nag-iiwan ng hindi maalis na marka sa Philippine entertainment. Kayo mga ka-showbiz boss, sino kina Catherine at Nadine ang paborito ninyo? Please leave your comments below at pag-usapan natin.